Every time talaga mga idol na may mahusay kang defender sa court ay bonus na rin talaga para sa inyong team. Tulad dito na naka-single coverage lang si Gordon kay Williams. Mas maliit po si J-Dub dito kay Gordon kaya kumpiyansa tong Nuggets na kakayanin niya to sa postehan. Wala pa naman yung team diskarte talaga rito. Tamang individual defense lang ang pinapakita muna natin sa clip nito haba kasi ng galamay nasundutan niya si Gordon dito. May factor talaga yan mga idol yung pagkakaroon ng mahabang arms ni J-Dub. Sa mga hindi po nakakaalam, 7'2" ang wingspan po nito ni Jalen Williams at rare po yan kasi 6'5" lamang po ang kanyang height. Kaya kahit na nahuhuli siya rito, kita nyo naman po na lumayo na rin sa MPJ sa kanya gawa nung may screen at yan din po ang naghudyat kay MPJ na birahin yan sa labas kasi nga may distansya na sila. Biglang nakaabot pa rin si Williams thanks din syempre sa munting pag-angat nito ni iHeart dyan. At yun nga, kita natin yung pressure nila sa mga shooters nitong Denver. Now ito, more on sa depensa na nila to as a team mga idol kasi may play ang Denver dyan. Double stagger screen para kay Jamal Murray. At manonotice po natin na nung tumesting pumasok si Jamal, heto siya at sinarahan ng 3 players. Mahusay pa naman mag-operate sa pick and roll play tong si Murray kaya nasa mahirap na sitwasyon siya ngayon dito sa bola. Kasi dapat ipasa niya yan Pwede niya naman ipasa tong bola kay Joker pero kita naman din po natin na nag-aabang na si Wiggins dyan para sa posibleng pagsundot. Tapos hindi naman din concerned gaano tong OKC sa corner kasi itong si Brody yung libre. Pero syempre, para hindi sila ma-burn sa depensa completely, nag-close out pa rin po si Caruso. Kumbaga ito yung diskarte nila para mapaalis ang bola kina Murray at Jokic, yung dalawa nilang stars, at naging successful sila kasi mintes si Brody. Tinetesting na nga rin ng OKC yung mentality ni Brody dito kasi nung nagbigay si Jokic ng screen dyan, hindi na nag-abala pa si SGA na labanan tong pick bagkos ay umilalim na kagad. Parang mas gusto pa ng Thunder na antabayanan si Jokic na posibleng pepwesto na sa ilalim after nito kaysa intindihin si Westbrook sa labas Kaya dito mo talaga matetesting yung mentality mo kasi sa isang banda, libre ka na at posibleng practice shot lang sa'yo to, basic. Pero sa kabilang banda naman, sa buong karera mo ay below average ka na shooter mula sa labas kaya pwede mong isipin na ipasa mo na lang yung bola. Pero Westbrook naman po ito na hindi po nagkukulang sa confidence. Syempre, binitawan niya to. Sa placing naman po ng mga players para sa Thunder, makikita po natin si Chet na nakapwesto dito sa may ilalim. Syempre, siya dapat yung rim protector ng Thunder Kapansin-pansin po to kasi ang tao ngayon kay Jokic ay si Caruso na isang guard. So isa naman po itong strategy na magbabattle ng malalatong si Caruso doon sa big ng Denver pero at the same time ay may mga nakaabang dyan para mag-help. Gayon din po sa on the ball. Si SGA ay nag-aabang na para mag-help din dun sa pumapasok. Hindi na po kailangan isipin ng iba gaano yung loob kasi si Chet na ang bahala dyan. Maliit si Caruso talaga kontra kay Jokic so makakapwesto pa rin talaga to most of the time. Kaya nung nasalo ni Jokic ang bola sa may ilalim, si SGA pa rin po ang taga-abang. Kung sakali man po na makalampas pa at lumalim pa si Joker dyan, si Chet na po ang tutulong naman. Okay na strategy yan mga idol para malimitahan nga yung mga stars nila. Good helping defense. Ang isa pang kapansin-pansin dito ay yung ball security nila kasi heto po si Murray at titira na kontra kay J. Will. Ito yung tira na sanay po si Murray i-take talaga so kahit nasabihin mong sinabayan naman, hindi ka na dapat magulat if papasok todo. Yun nga, ang kagandahan para sa OKC ay alam nila yung mga galawan ni Jokic. Na kapag papasok siya dyan, hindi man siya yung isa sa pinakamatataas tumalon pero marunong gumamit ng katawan talaga yan. Makalapit lang siya, pwede niyang itapek yung bola sa iba o umanggulo ng mas maganda. At kung ano-ano pa, ang ginawa ng OKC dito, nag-gang box outing. Hindi gang rebounding to kundi marami silang bumabox out, kita nyo naman. Para sigurado po na hindi siya makakapanulak dyan papasok sa loob kaya na-secure nila yung possession. Mostly rin talaga kapag nandito si Chet, siya ang last line of defense at parang lagi siyang natambay at umaabang dyan sa ilalim. Nakatutulong din na may isa pa siyang big man na kasama dyan sa court para syempre may weight din sasalo sa bangga ni Joker. Though ang naging mahusay dito ay yung mga magaganda nilang timing kanina pa. Nakasundot na naman sila dyan habang si Chet, ayan, nagre-rim protect pa rin naman. Kaya malaki rin po ang epekto ni Chet mga idol. Heto po muli siya, rim protecting at hindi pinapabantay rekta kay Joker. Iba ang tumatao muna at kahit nalusutan ang depensa sa cut ni AG, andyan pa rin po si Chet para soluhin sila kasi ang haba-haba rin talaga nito. Hindi man to block sa kanya pero na-alter niya yung tira na nagiging pasa at gumugulo sila sa offense. Pero bukod nga po sa mga ganyang helping sa depensa, may malalakas din talaga silang individual defenders. Hindi nyo na po maikakaila yun. Dito po si Dort naman na parang built like an American football player. Dibdib ang pinangsalo niya sa bunggo ni Jamal dito bago pa yung help ni Alex. So nabubutas naman din po ang depensa nila kaso ang naiiwan ay si Brody. Kanina pa po puro bricks ang binabato nito ni Westbrook kaya siguro kahit nakita na ni Jamal na libre ito sa corner,
nag-decide na lang siya na huwag ibigay doon at i-take na lang tong tough shot. Mintes tuloy. Kaya live and die na rin po tong Nuggets kapag andyan si Westbrook sa floor. Actually, okay naman po yung playoffs si Brody ngayong taon eh. Lagi siyang punong-puno ng energy. Kitang-kita mo yung gutom sa kanyang paglalaro. Pero kitang-kita pa rin naman yung weaknesses niya. Lagi lang siyang pinapasahan ni Joker para syempre hindi to mawala ng kumpiyansang tumira. Tsaka dinodouble siya eh, kaya may nalilibre at siya yung nalilibre. Brick nga lang ito mga idol. Kita naman din dito yung liksi nila sa depensa mga idol at yung pagiging organized din nila. Kasi sa big to big pick play, biglang pwede na palapasahan si Gordon dito at rolling na siya. Pero si Alex ay nakaabang dyan kung sakali man. Matalino rin naman si Joker at hindi niya doon pinasa. Matalino rin po yung OKC defense at handa sila sa kick out pass. Si Jamal ang nalibre nga doon ng saglit pero na-cover din kagad ni Wallace. Kaya walang advantage na na-create ang Denver niyan. Napa-emergency play na lang sila dyan at na-cover na naman po nila yung immediate threat kaya napadalawang isip si Jamal dito. Alam din nilang maaaring ipasa kay Jokic yan kaya may nag-rotate na iba. Ayos yung ginawa ng OKC mga idol. Actually may parte din naman na hindi lang din nahihit ng Denver yung mga normal na tira na usually ay napapasok nila. Kasi 3 assist lang po si Jokic sa game na ito eh. So maraming pasa ang big man na hindi po na-convert din ng iba. Pero hindi pa rin naman nun magbabago na ang galing dumepensa ng OKC. Nagiging disruptive sila, yung mga sundot nila precise at makikita nyo namang hindi nagiging komportable si na Jokic at Jamal sa iba nilang mga tira. Kaya kudos din sa OKC at napantay na po nila ang serye. Kaya ano po masasabi nyo sa ginawa nilang depensa dito sa Game 4 mga idol? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.